Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is CryptoChum Trader. So week 3 na tayo ng BTC analysis. Okay? So wala pa rin siyang galaw since the last time na tinopic natin to sa YouTube. Every Monday ako ulit magsesend. Ituloy ulit natin yon. So week 3 na tayo. If hindi mo pa napapanood yung previous, I recommend na panoorin mo kasi meron yung candlestick analysis na pwedeng makatulong sa confirmation nyo. So this time, bullish pa rin ako kay BTC kasi gusto ko makita nyo yung range niya sa higher time frame. So right now, nandito tayo sa daily. Okay? Tapos, etong range na to, galing pa yan sa November 14. Okay? Paano ko makukuha yung range? Eto, kung saan siya nanggaling, pababa, tapos kung hanggang saan lang siya bumaba dito. So basically means ito yung kinuha kong range. Bakit hindi itong nasa taas? Kasi hindi naman diyan umabot yung price. Andito lang yung price sa bottom or below. So kaya ko nilagay diyan yung range natin. Ngayon, nilagyan ko to ng liquidity rate kasi I'm assuming na si BTC magmo-move siya ng massive. So regardless kung pababa yun or pataas, ang gusto ko makita nyo dito is yung movement ni BTC will break out or will break down pababa. Okay? Magiging massive yung movement niya kasi ang tagal na niya dito sa sideways. So again, anong bias ko dito, coach? Ang bias ko dito bullish pa rin. As you can see, yung sa price ng BTC, yung buyer niya dito is nagko-continue na siyang tumataas. And up until here, rejected na siya. So basically, si buyer, wala na siya dito sa support na to sa ilalim. Naka-move na si buyer dito kasi andito na yung rejection. So, again ipapasok ko dito yung previous na lesson natin about candlestick. Let's say ito, hammer or shooting star or ano pa ba yun? Inverted hammer tsaka hanging man. Yung confirmation na to, hindi niyo to hahanapin dito. Okay? Kasi yung support wala na dito. Nandito na si support or nandito sa area na to. Kung gusto ni BTC mag-move siya pataas, pwede siyang kumuha dito sa area na 'to or pwede dito. Okay? Bakit 'pag dito, coach, hindi siya puwedeng pasukin? Kasi dito, dapat take profit na 'to kung ang bias mo is short, okay? So ulit, pipili ka lang muna, anong bias mo, long or short? Kasi kung long ka, dapat dito ka humahanap, 1 and 2. Kung short ka, dapat dito ka na humahanap sa taas. Okay? So right now ang bias ko dito is bullish pa rin and I am expecting na si BTC mag-breakout siya next week, hopefully, kung kaya niya. So try naman natin 'to pasukan sa lower time frame kung ano makikita nating confirmation. By the way, range pa rin 'to. And yan yung papasukin natin kasi dito tayo nag-aantay ng confirmation sa lower time frame. 'Pag itong low na 'to, nabutas ni BTC, ito, bibigyan ko kayo ng magandang confirmation. Let's do this. So, welcome sa mga nagjo-join. Okay, so sabihin natin, one day ang bias ko kay BTC bullish, in-explain ko na. Ngayon, dito sa range na 'to, sabihin natin ito yung POI ko. Let's say Fibonacci yung ginamit ko. Yan, nasa 0.5 or 0.382. Kung dito ko naman gagamitin yung fib, ayan, pasok siya sa 0.618. So, nasa golden ratio siya. Meaning, confirmation area 'to na pwede ako mag-long kay BTC. So 'pag pinasok ko 'to sa lower time frame, ayan, nakakita na ako ng stop loss and yung target profit ko 100 or dito lang sa resistance ng raid. Dito na ako magko-confirm. Take note, ang bias ko long. Ang hahanapin ko, long entry. What if, coach, walang pinakitang long entry dito? Then wala tayong i-execute na trade. Uy, thank you sa nag-heart, Kev.
may pa-heart. So 'yan, 'pag wala akong nakitang confirmation dito, hindi ako magpo-proceed sa long position, gano'n 'yun. 'Yun yung importance ng confirmation. So, pasukin natin sa lower time frame. Shout out sa'yo, Cram. Ako nabababa sa lower time frame, sabihin natin 1 hour. Okey, magko-confirm ako sa 1 hour, Let's see kung anong confirmation yung makikita natin. Marami akong alam na confirmation, eh. Okey, so chill. So again, BTC ko bullish. By the way, do not trade this, analysis lang 'to. Wala pa 'to sa actual analysis. Kung ano yung ginawa ko nung 1 day, ia-apply ko siya dito sa 1 hour. Kung mapapansin niyo dito sa market na 'to, kukunin ko ulit yung base niya from here. Saan galing 'tong base na 'to, coach? Ang assumption ko lang diyan is eto, 1, 2, and 3. Ulitin ko, bakit hindi ko dito nilagay? Kasi nandito yung information, nandito yung data, nandito yung area of value, nandiyan yung mga traders. So basically, itong malaking 'to na arrow pataas, 1 day 'yan. Dito, yung arrow dito pababa, 1 hour. Okey, hanggang diyan, 1 hour 'to. So 'di ba na-assume ko na yung pump sa 1 hour, na-assume ko pa yung pump sa 1 day. Okay, more on assumption lang or prediction ko. Meaning to say, para ma-capture ko 'to si 1 hour, dapat dito sa yellow box, makahanap ako ng magandang entry, okay? And eto na yung stop loss ko. However, itong stop loss na 'to, stop loss 'to ng 1 day, okay? Kasi sa 1 day POI 'to, eh. Ngayon puwede akong maghanap na lang dito sa loob na 'to, paliitan ko, diyan kung saan ako papasok ng entry, okay? Dito mismo, 'yan. So, if ever nakita niyo 'tong order block na 'to, sobrang valid niyan. Sinip niya lahat ng candle dito. Wait lang, check ko lang, ah. 'Yan. So, sinip niya yung liquidity dito. Itong liquidity tsaka itong liquidity, so na-sweep ng market na 'to. Tapos sabay create ng magandang order block. Sabay na-mitigate na rin siya, ayan, binalikan siya ng price. So, puwede ko na 'to babain sa lower time frame. Lastly kanina, ito yung 1 day SL natin. Ngayon yung SL mo, puwede mo na siya ilipat dito. Ito na yung refinement. Kaya kung masasabi niyo bakit mabilis ako nahahagip ng SL, kasi ganito ako mag-refine, okey? So dito, 'yan sa tumapik na 'yan, puwede ko na 'to babain sa 15 minutes para humanap ng long position ulit, okey. So hahanapin ko ulit, bababa ako sa lower time frame, 15 minutes. Dito sa scenario na 'to, um, dito na papasok yung waiting game or yung confirmation kasi eto pa lang yung information ng market. Totally wala pa talaga siyang pinapakita sa atin para mag-execute tayo ng long. Pero ganito kasi yung magiging trade niyan. Let's say nakapasok ka ng magandang entry dito, let's say, sabihin natin OTE, types ng entry, OTE. So ito yung OTE, diyan ka papasok sa 0.618. Wait lang, naka-record kasi ako. Puwede mo diyan yung SL mo or puwedeng dito. Then ang target mo kahit itong high lang na 'to, goods na 'yan or kunin mo yung 1 hour. Okey, makakuha ka diyan ng 1:3.
So, tignan niyo yung difference ng scalp kesa pumasok ka ng one day. 'Pag yung one day yung kinapture mo at kinuha mo 'tong 100K, grabe yung RR niya, paldo ka talaga 'pag maganda yung refinement. Kaya kailangan siyang kino-confirm. Kasi dito sa 15 minutes 'pag wala akong nakitang confirmation na gusto mag-bullish ni market, hindi ko i-execute yung long position, okey? Kaya it's all about confirmation din. Wait lang, may question dito. Yung time alignment depende yun sa'yo. Puwede siyang random, standard lang yung may daily, hourly, tsaka M5. Yung iba daily lang ta's diretso na sa 15 minutes. May standard lang na time frame alignment pero 'pag ikaw sanay na sa market, kahit anong time frame open mo dito, magagawa mo siya, okey? Coach, paano 'yan failed to make new high si BTC? Eto, failed to make new high? Kaya i-a-assume 'to ng bearish 'di ba kasi nag-failed siya sa new high. 'Pag titingnan mo naman siya sa higher time frame, failed din naman siya sa new low, okey? So kung short ka dito, 'yan failed new high, mapapasok mo siya scalping lang talaga, like mga 5 to 15 minutes. 'Yan papasok ka diyan, ta's short ka, short term lang. So, pero itong nakikita natin, ang confirmation ko na bullish, etong 1 hour, lalabas siya diyan sa gray box, like momentum, 'Pag sinabing momentum, isang malaking green candle. Yan yung isang confirmation ko at saka yung sa 1 hour, ito yung sa 1 hour, then itong sa 1 day. Yan, isang malaking green candle yan papunta dun sa 100K. So, yung nakikita niyong failed high, dun lang yan sa lower time frame. Okay, clear? Any question? Beh, recorded pala 'to, sorry. I-a-upload ko 'to sa YouTube. Pero possible coach mag-change bias if nakakita ng magandang structure shift? Yes, puwede. Kaya yung unang topic nito, sa higher time frame sa 1 day kailangan mo na siya makita or magkaroon ka na ng bias. Ano yung bias mo, bullish or bearish? Kasi let's say for example, ikaw bearish ka, dapat ang hinahanap mo dito short. Good position na 'to para mag-short. Hanapan mo na siya ng short, then isa yun sa confirmation mo. Failed higher high si BTC. So, puwede ka na mag-short. Pero yung mga bias dito na bullish, puwede sila mag-abang dito sa ilalim, dito, or dito. Kaya base yan sa bias mo na galing siya sa higher time frame. Kasi sa 15 minutes puwede naman talaga siyang bumagsak kasi failed low. Tapos gawin pa rin niya 'tong 1 hour, pasok pa din, okey? So, I hope clear sa inyo kung paano mag-confirm. Again, 'pag wala akong nakitang confirmation dito, tatanggalin ko lang 'to. Ibig sabihin, walang long na mangyayari. Babalik ako sa 1 hour. 'Pag dito sa 1 hour nakalagpas na dito ulit si BTC, babalik ko 'to sa 1 day. Dito ulit ako mag-aantay sa ilalim. Dito, puwede ako mag-antay dito sa demand. So gano'n gano'n siya kaya kung hindi niyo pa napapanood yung previous, may confirmation do'n. Dito kasi ang confirmation ko ng bullish 1 day, etong candle na 'to. Okay, strong candle 'yan, nasa 1 day and supposed to be dapat yang candle na 'yan, bullish reaction 'yan kay BTC. Panoorin niyo yung previous para ma-gets niyo 'tong confirmation natin. Ito yung last topic ko sa BTC, eh. However, si BTC nag-sideways lang so wala pa rin masyadong galaw sa market. Para sa swing trader, boring 'to, wala pa talaga siyang galaw. Yung gusto ko kasing galaw is eto, umabot siya ng 100K,
bumaba siya ng 84 or ng 70. Pero tingnan niyo since November wala pa talaga siyang galaw. Sideways lang 'to, okey? So, again, if you will ask me kung ano yung bias ko kay BTC, bullish pa rin. Kahit bumaba siya ng 84K, bullish pa rin. Kahit bumaba siya dito sa price na 'to, bullish pa rin yung hahanapin ko kasi I'm assuming this kind of candle pataas. Mas lamang yung buyer sa area na 'to compared sa seller. And lastly, bago ko 'to i-close then mag Q&A na tayo. 'Pag bullish ako sa BTC ng one day, 'pag ikaw ay small time trader, I mean lower time frame trader, mga scalper ka, 15 minutes, 1 hour, or 5 minutes, 'pag sinabi kong bullish hindi ka agad maglo-long kasi sa lower time frame 'to bumabagsak si BTC ng malakas. Kumbaga sa'yo downtrend na si BTC, talagang tulo, bagsak. Pero sa akin, normal lang 'yon kasi nga nakatingin ako sa one day. Gaya nitong Edu, isa 'to kasi sa manok ko na magbu-bullish ng malakas. Pero eto bullish na 'to sa community, 'yan yung ganyang bullish. Maliit pa lang 'to actually. Sa lower time frame nag-pump na 'yan, medyo late ka na pumasok diyan 'pag lower time frame trader ka, galing lang din 'yan dito. Pero sa'kin, maliit pa lang 'to, okey? Ito yung target ng one day or one week. Nandiyan ka pa lang sa liquidity area. So, 'pag swing ka walang late-late sa'tin, basta maganda yung pasok. Pero 'pag ikaw nasa 15 minutes, bullish na talaga sa'yo 'yan, pump na 'yan sa'yo. So 'yan, anong strat mo ko? Hindi ako ICT, eh, more on nag-a-adjust lang ako sa galaw ng market. Feeling ko kasi ako, eh. Chrono? What's chrono? So 'yun, i-e-end ko na yung recording ko sa BTC tapos Bitonex gamit ko at saka Bybit. So 'yan update na lang ako sa Discord tsaka sa Telegram. By the way, this is 1 hour and this is one day. Ito yung 1 hour pump, ito yung one day pump. Goods naman yung Bybit. Ay ano, 'pag hindi gumana sa inyo yung Bybit, wait lang, end ko lang yung recording ng BTC kasi i-upload ko 'to sa YouTube. So, thank you again for watching sa BTC analysis natin. Next week ulit, every Monday, and ire-record ko 'to ng naka-TikTok live. So, 'pag may question kayo and kung ano yung bias niyo, let me know sa comment section.